Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat once again. It is a Tuesday morning. Happy Tuesday morning po sa inyong lahat. So, kumusta ka mo sa adlaw sang Martes, November 1 na po ba tayo? So, November 1, 2022. Ilang days na lang. So, a new year na naman. So, Christmas na naman. So, we thank God for all the favor and for all the blessing and for all the strength and courage and also divine protection sa aton nga kinabuhi. Kag pasalamat ta sa Dios sa adlaw-adlaw nga provision nga ginhatag sa aton. Kag pasalamat man ta sa Ginoo nga ang Ginoo nagapanalipod sa aton. So, in times of trouble, in times of calamity, in times of circumstances, in times of everyday in our life, wala man sang siningyani sa Biblia, pag ang sangang tao, gibata sa sining nga kalibutan, kaagapay niya na ang tanan nga kalisod nga maagyan niya diri sa kalibutan. It is because of sin. So, that's why it is important most of all yung Word of God. Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, siguro hindi may baluan sang tanan nga tao kung ano gid ang pinakamayo. So, wala sang hope sa kinabuhi. Pero, excuse me. Pero, kahit na ano man yung mga dinadaanan, but I believe hindi lang naman po sa Pilipinas, but halos lahat po So ganun talaga. But God is good, God is great, and we know that God is may aragid sa compassion to those who believe in Him. So pasalamat ta sa kaayo niya. So amen. So for this morning, I'm gonna share with you again the Word of God, and it is about faith, how to increase our faith. So padayon na doon to aton nga lesson last time. So faith comes through familiarity with God's Word, and then sabi dito, on the day of Pentecost, approximately 120 people had received the Holy Ghost. Not one person more received the Holy Ghost until the Word of God was preached. So lahat po ng mga pangyayari, especially in receiving the Holy Ghost or yung blessing on your favor, it is about the Word of God. It is about by hearing the Word of God. So, pag hindi mo nadinig yung Word na yan, so paano yan ma-engrave? Paano mo yan ma-connect doon sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong tawag nito, sa iyong kaibuturan ng iyong kaloob-looban in your spirit. So, paano ka ngayon magkaroon ng hope sa buhay mo? So, it is by the Word of God. Bakit po tayo nagkakaroon ng nagiging matatag yung faith natin at nagkaroon po tayo ng pananampalataya, ng pananalig sa Panginoon. So, last time nga yung ating word talaga yung integrity, Dapat mayroon tayong katapatan. So, we're talking about kung sa diin especially those believers. Amen. So, talagang mapanatag tayo because God is in control of everything. So, walang reason kung bakit nangyayari sa buhay natin to. Dumating yung mga problema, dumating yung mga sakit, dumating ng kahit na anuman. Just keep on believing. Just keep on holding in His hands by faith. Keep on
focus, no, to our Lord Jesus Christ, which is our Savior, our Alpha and the Omega. He created the heaven and the earth. He is our everlasting Father. He is our friend, a just judge. Amen. And also our Redeemer, our Savior, strong tower. And also, He is the King of Kings and the Lord of Lords. And His name is Jesus. He is Emmanuel, God with us. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, kung ano man yung ating tawang ito, ano man yung ating gibati, no, sa aton nga tagipusuon, ang Diyos ara gyapon. So, Brenda Limbaga Villalulit is watching right now. Good morning, Pastor and family. So, thank you now for watching. I am praying that God nga maging ma-bless gid ka mo na sa adlaw nga ini. So, good morning, no. I hope hindi kayo na medyo mataas kuntiyan diyan, no, sa lugar nila. So, siling gani, so that the will of God was made known to the multitude that had gathered together. The multitude had witnessed the miraculous outpouring of the Holy Ghost upon the 120, but they needed to hear the Word of God. So, even na-receive na natin ang Holy Ghost every Sunday, hindi tayo mapanatag hangtod hindi naton ma-receive ang nga butang, no, ang spiritual nga butang, which is our God, our comforter, no? Amen. So but we need also to hear the Word of God, no? Kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it is by Word why nagkakaroon tayo ng revival, nagkakaroon tayo ng hope, nagkakaroon tayo ng blessing, ng pabor, at bakit tayo naging matatag, naging faithful, naging holy sa lahat-lahat po, no, in spiritual things. We need the Word of God. Amen. So sabi nga na in Acts, siling gani sa Acts chapter 2 verse 41, they that gladly receive His words were baptized. Amen. So pasalamat pala tayo kay Brad Benjamin Cabalbal, Sweet Panilla, kag sa iban pa, no, madamo pa, hindi abik hindi makita kung mag-share ka mo ano man. So thank you, no, for sharing the Word of God. So it is about God, it is God's will. We are nothing, no? We're just only doing this because of faith, and it is because we are called, no, for this one, even just for a little, no, of these things, kahit na maliit lang, pero at least, no, makahatag ta, no, sa mga pulong sa aton mga isigkatawo. So Cornelius was fasting and praying, but he did not receive the Holy Ghost until the Word of God was preached. And he understood that God's will was for himself. So, Acts chapter 10, Acts chapter 10, all the chapter, no? 10, I am going to read this one, and then, para malaman natin, no, sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng mga saints, sa lahat po ng mga believers, na even Cornelius, no, na talagang ginagawa niya yung mga magagandang bagay. Kasi nga, sabi nga, the common good is already inherent sa aton ng mga tao. Even though andyan, hindi pa tayo naging faithful, wala pa yung Word of God sa buhay natin. So, lahat, kung sino man yan yung mayroong nangangailangan ng tulong, tayo pa yung nag-i-extend, tayo po yung lumalapit, o talagang, no, in times of emergency, andun tayo, gusto nating tumulong. Because it is already inherent, no, the common good, no, sa lahat ng tao, to every individual. So,
No? Ganun po yun. Kaya nga, even Cornelius, he is a Gentile. Hindi naman siya chosen people. Wala siyang blood, no? Na maging na isang Israelites. Pero nandun yung pagiging reliyoso niya, nandun yung paniniwala niya, nandun yung pagtulong niya, nandun yung pagbigay niya ng alms sa mga sa mga less fortunate, sa mga pobre. At hindi lang tumutulong din sa mga templo. At hindi lang siya, even yung mga tauhan niya naging devoted na rin kagaya niya. No, hindi lang siya, even his family as well. Pero dahil may kulang eh. No? So nandun yung faith niya, pero may kulang eh. Kaya ang Diyos mismo, no, the angel of the Lord appear, no, in front of him, no, sa kanya, and then nagbigay ng instruction, no, kay Cornelius, no, a captain or a soldier, no, Roman regiment, na talagang mataas yung rangko niya. And then yung mga elders or mga Jewish people na mga kilala din, no? So sila din ay nandun yung respeto nila kay Cornelius because, no, sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang character, no? At dahil sa kanyang what we call this, dahil sa kanyang pagiging mabuting tao sa kanila. Dahil nga devoted siya eh. Nandun yung kanyang faith. Pero, in terms of salvation, in terms of kaluwasan, medyo may kulang. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Jewish na person, na individual, na sabi niya, that rich young guy, young fellow, na very rich, sabi niya, Lord, paano ako makasulod sa ginarian sang Ginoo? Sabi ng Diyos, no, gawin mo to, ang 10 Commandments. Sinabi ng Diyos sa kanya, ipinahayag ng Diyos sa kanya. At sinabi niya rin, no, very confident siya, na sinabi niya, ginagawa ko to, ang mga bagay na to, dahil tinuturo sa akin to ng aking mga magulang. Sabi niya. At sabi ng Diyos, so isa na lang ang kulang para maging perpekto. No, ang iyong pagsunod, ang imo nga pagsunod sa akon, sabi niya, no? Ipagbili mo lahat-lahat. No, ibaligya mo tanan-tanan sang imo kahimtangan, your possession or whatever, no, ng mga material na bagay na ipinagkaloob sa iyo. No? Ipagbili mo. And then, no, ibigay mo sa pobre at sumunod ka sa akin. Para maging perpekto. No? And then kay Cornelius, para maluwas siya, no, he need, no, an instruction. And the instruction, dumating. No? Given to him by an angel. No? Habang lumuluhod siya, habang nagpipray siya, no, the angel of the Lord, no, the angel of the Lord appeared to him and give him instruction. Ganun din, no, sa kay Peter, no, in this story. Nagkaroon din ng vision si Peter. Dahil yung mga Jewish people, ayaw nilang makiyapin, ayaw nilang makisalo doon sa mga Gentiles. Kasi nga, no, tingin nila, wala ta. We are only, no, sabi nga nung Syrophoenician woman, Lord, even yung mga aso makakain nga eh. Sang mga usik, sang mga uyang, with sa kanyang master. Kung ano man tong mahulog, mga uyang dito mahulog sa idalom sang lamesa, makakaon gyapon, no, ang aso, sabi niya. So, if we were going to compare ourselves in terms of spiritual, nga butang, wala tayo. Wala ang kaluwasan sa aton. Even kay Cornelius, even gaano siya kabuting tao, no? He serve what is right and do what is just, no, for his people.
Pero he need to be baptized. He need the Word of God. He need to receive the Holy Spirit. In terms of kaluwasan. Hindi lang si Pedro, hindi lang mga apostoles, hindi lang kung sino-sino. It is the Lord God Himself. Nga nagsulob, sa isang anghel, angelic or what we call theophany, to say the instruction. That is how important the Word God in our life. If we kung magiging sensitive po tayo, because the most important, kaya nakita natin, personal, each and every individual nakita kung paano nagkaroon ng baha, paano lahat pala ng bagay sa isang iglap mawala. Lahat ng pinagpaguran mo, mawala. That's why it is very important the spiritual na butang. Wow. Amen. Di ba? So, wala. Wala again. Sa bilog ng Pilipinas, before the election, ganun talaga yung tao. Hindi ko inaano yung administration, pero yung tao, mula noon, pabalik-balik lang yan. Nakakala mo kung sino ang iluklok mo. Now, we thank God we have a president right now, a good president, pero, hindi mo may baluan, hindi lang naman ang problema na mga bagay, kung anong bagay na nag-exist na ng problema. So, how about the fortuitous event? How about the act of God, rather? Amen? So, ang dami po yung fortuitous event. Yung lindol, yung magkakaroon ng fire, sa ibang lugar, magkakaroon ng baha, magkakaroon ng tidal wave. Ang dami. Yung problema na yan. So, sometimes, akala natin, the nature, or sometimes sa sobra ka isip sang tao, nga dito na lang nakatuon ang isip sa mga, pero sometimes, ang Diyos ay magpapakita rin ng kanyang mga buhat para ang tao mabalik gid sa iya. So, how about in great tribulation? No one can stand. So, but we thank God because of the Word. Amen. So, I'm going to read to you right now, this morning, about the life of Cornelius. Kung paano siya gisave sa Ginoo, kung paano niya nakuha ang salvation na yon. So, Cornelius calls for Peter. So, before pala pray tayo, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, pasalamat kami Ginoo sa imo kaayo, sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imo mga pabor, sa imo mga blessing, even in this place of municipality of Pigcawayan. Ikaw gid Lord maga-bless, magapanalangin liwat. Ikaw gid Lord continue Lord nga maghatag sang imo nga provision, maghatag sang imo nga supply sa mga katawhan. Lahat po yan, mga pagkain, medisina, damit, or kahit na yung kanilang mga bahay, Panginoon, ikaw gid Lord magatandog sa mga tagipusoon, sang mga ara sa posisyon, sang mga leader, or hindi lang po in the local government, even into the higher government, into the national, ikaw gid Lord magatandog sa ila. Let the provision or anuman ang mga plano Ginoo, ikaw gid Lord magahatag liwat sang ila nga panimalay, sang ila balay, sang ila nga puluyan nga kung sa diin sila gid Lord makabalik liwat sa ila lugar kag makasugod liwat sa ila nga panginabuhi. Lord, wala imposible sa imo. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sang kalibutan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sang kalangitan, ikaw ang Dios nga buhi nga nagakaupod sa amon. Ikaw ang Dios nga naghatag kinabuhi sa kada isa sa amon. Salamat Ginoo nga ikaw nga Dios nga amon ginalagaran nga ara gid sa panahon sang amon nga panginanglan. Salamat Ginoo, ikaw gid Lord magatandog liwat sa amon mga leader in the government, sa amon mga local government nga leader, even sa tanan nga mga sangay sa gobyerno Ginoo. Salamat Ginoo sa imo kayo. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen. So God bless. So sabi niya, tuloy tayo,
No, Cornelius calls for Peter. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout. No, lahat ng kanyang pamilya ay talagang devoted sila. Religyoso sila. No? And God-fearing. Talagang andun nandun yung takot sa Diyos. Ibig sabihin, talagang sumusunod sila sa Diyos. Ayaw nilang magkamali. God-fearing. He gave generously. No? Ito po yung isang karakter niya na naging respeto siya sa mga Jewish elders, sa mga Jewish people because of being generosity. He gave to those in need and prayed to God regularly. No? As being devoted Christian, talagang nagpipray si Cornelius regularly. No? O saan tayo? Nagpipray ba tayo regularly? Di ba? So regularly, he prayed to God. One day, at about 3 in the afternoon, 3:00 ng hapon, he had a vision. Mayroon siyang vision. He distinctly saw an angel of God. So talagang nakita niya. An angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. Talagang natakot siya sa presensya ng angel ito. What is it, Lord? He asked. Ano ba yun, Panginoon? The angel answered, your prayers and gift to the poor had come up as a memorial offering before God. So yung pagbigay pala, wala naging kalimtan sa Ginoo. Nag-abot ang iya nga pagkamaayo, ang pagkamahinatago niya, especially to those na yung mga less fortunate. Kaya mapalad tayo na nandito tayo. Hindi lang po sa ating lugar, but even to the other places, in the entire Philippines, entire country, or even in this place, na talagang andun yung mga pigawayan na talagang may natagod. So hindi tawag ito, hindi yan kikalimtan sa Ginoo. Nakita gina sa Ginoo, just like Cornelius. Because of that generosity. Amen. So now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. Dahil doon na-please ang Diyos. Ang Panginoon. And then nagkaroon siya ng instruction. So pumunta ka, nahanapin sila, send a troop, or send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened, and he sent them to Joppa. So sinabi niya kung anong nangyari, ano ang kanyang nakita, and then pinadala niya sa Joppa para hanapin si Simon. So Peter vision. Nagkaroon din ng vision si Peter. So it is about para makita ng mga ni Peter, ng Jewish, na wala ng boundary, wala ng favoritism ang Diyos. Na ang tanan nga butang, ang tanan nga tao gusto sa Ginoo lumason. So, it's up to us whether we will going to accept it or to receive or to accept Him as our Lord and Savior and to accept His instruction according sa iyang mga pulong. So about noon the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. So pumunta siya doon sa atop sa iyang balay ka nagpray. He became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven open,
and something like a large ship being let down to earth by its four corners. So ito yung vision. Parang napakalawak na tela, no? And then lahat, nandun ang mga pagkain, lahat ng mga animals na hindi nila kinakain. Yung mga mahigko, no, sa ila. So, it contained all kinds of food of four-footed animals, as well as reptiles of the earth and birds of the air. Then a voice told them, "Get up, Peter, kill and eat." So, kahit na anong animals na, no? Hindi na dito lingid, no? Kasi nga kung hindi tayo kumain ng kahit na ano, so hindi naman tayo Jew. No? The law of Moses was given to the Jewish people. So tayong mga hintil, no? O lahat kahit na Jew, no? Inilatag na ng Panginoon. No? Ang lahat, yung baboy, yung camel, yung mga four-footed na animals. So kumuha ka, sabi niya. Peter, kumuha ka. Magpatay ka, mga reptiles, kahit na ano. No? Bakit kaya? No? Kaya nga, no? Kung sabi mo, kahit sa Bible, hindi na pwede kumain, noon yun sa kanila. No? Under the law. Dahil ang dami nila kahit na maghikap ka lang sa patay, o kung ano, hindi ka pwede. Kasi, no? Pero, no, in the law, hindi mo talaga ma-receive yung Holy Spirit. That's why, the law, no, it is a shadow. No? Sa unahan, no, we ask na may araya nga mag-abot nga dako, which is our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang pinaka sentro ng Bible is our Lord Jesus Christ. Hindi ang hindi ang adlaw sing pagpahuway. No? Kasi ang adlaw sing pagpahuway, no? Ang Diyos na pahuway, pero now in our life, maka-enter lang tayo sa rest in the presence of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, even times now, in times of Jesus Christ, namuhat siya, nagtrabaho siya in times of Sabbath day. He break the rule. At ano ang ginapangita sa Ginoo sa mga panahon ngayon? Yung mga worshiper, those who worship God, no, give a high praise, no, to our Lord Jesus Christ. Kaya nga in Psalm 149, no, talagang praise yun. It is a highly praise to God that even, no, in praising, amen, into His presence, talagang hindi lang, no, you can defeat the spiritual enemy in terms of worshiping God. Amen. Kaya nga yung problema, no, nakita ng ating mga mata, andun nakastored sa ating utak. At halos hindi tayo makagalaw. No? And because of that, King David in Psalm 134, wala na siyang mapupuntahan. Anong ginawa niya? No, he sought the Lord. He seek the face of God. When he connected into the presence of God, ang Diyos mismo nagsalita. And the Lord God delivered him out all of his trouble. Wow. No? All. Hindi lang isa. All. And then anong nangyari? Nagkaroon ng tapang si King David. Wala pa siyang ginawa. It is the Holy Spirit that give strength and courage again. No? To stand up sa kanyang mga tauhan. At dahil yung kanyang mga tauhan, lugmok na rin. Nandun sila sa loob ng kuweba. Lugmok na rin, di na rin nila alam kung ano, kagutom siguro, kabudlay. No? Wala. Dahil lang years sila na tinutugis ni King Saul at the King of God and also the King of God. Pero nung nakita nila si King David, na nagkaroon siya ng the glory of God, no? Nagkaroon siya na his face became radiant. Wow. Ganun din sila. Nagtapang din sila. Kaya in terms of adversity, no, or setback, or ano ba, no, kahirapan, kabudlayan, seek the face of God, seek the presence of God, worship God, no, kahit anong mangyari.
Amen. So, and then sabi dito, tuloy tayo, surely not. Then a voice told him, get up, Peter, kill and eat. So sabi dito, it contained all kind of four-footed animal as well as reptiles, all kinds of four-footed animals as well as reptiles of the earth and birds of the air. Lahat. Andun, pili ka lang, Peter. Kuha ka, kumain ka. Kaya nga lahat, bakit? Inugasan na ng Diyos eh. Isang iyang dugo ang bilog na kalibutan. Kaya ang sabi niya, then the voice told him, get up, Peter, kill and eat. Mismo ang Diyos nagsalita. Surely not, Lord, Peter replied. Kaya ayaw niya. Kaya sa kanila na paniniwala, bawal yun sa kanila. Sa kanila yun dahil Jewish sila. No? Kasi kaya nga, separate sila eh. Pinasahi sila. Gikuha sila sa Ginoo. Iba sila eh. They were chosen people until now. Kaya sabi niya, even God, no? Binigay na sa kanya ng Diyos na mismo, ha? Pero sabi niya, surely not, Lord, Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. Kaya nga yung mga baboy, yung mga four-footed, unclean yun. Pero, anong sabi na yun? Anong sabi ng Diyos? The voice spoke to him a second time, do not call anything impure. Sabi ng Diyos mismo, ha? No? Do not call anything impure that God has made clean. So, sino tayo? No? Parang sinasabi ng Diyos sa kanya, huwag mong sabihin yan, no? Na unclean yan, impure. Ang lahat ng bagay na yan ay hinugasan na ng Diyos. This happened 3 times. And immediately, the shed was taken back to heaven. So, yun, 3 times yun, sinabi sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Dahil ang mundo ay hinugasan na ng Diyos ng kanyang dugo. Dahil lahat ng tao, hindi lang naman yun eh. Lahat tayo ay unclean. Impure. We are sinners. Pero dahil sa grasya sa Ginoo, dahil sa kanyang dugo, hinugasan tayo. No? Amen. So, do not call anything impure. No? This happened 3 times. Immediately, the shed was taken back to heaven. While Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon. So, God is in control. No? Mismo ang Diyos. House was stopped at the gate. They called out asking if Simon, who was known as Peter, was staying there. While Peter was still thinking about the vision, no, ginahuna-una iya pa tong vision nito, the Spirit said to him, Simon, no, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them. So I have sent them. So yun po yung vision na yun. Pinakita yun. Pinakita na yung mga hintil at mga Jewish people ay wala nang diferensya sa ating Panginoon. Kaya nga, no, hindi sila pwede makiapid or makibagay or makipagtalastasan or makisuyo doon sa mga hintil. Pero dito, sinabi ng Diyos, no, ang may gawa, no, ang Espiritu mismo ng Diyos nagsalita sa kanya. Amen. So don't hesitate. Huwag kang mag-alanganin na nalapitan sila. For I have sent them. Peter went down and said to the men, I am one you're looking for. Why have you come? The men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. By all the Jewish people. Nire-respeto siya because of his character. Because of being generous. Pero may
kulang. Kaya, no, tinawag si Peter, nagkaroon sila ng vision, na wala ng boundary. Lahat pwede nang kainin, pwede nang lapitan, lahat tayo ay pantay-pantay na, Jewish ka man, or Gentiles ka man, no, sa mata ng Diyos, for those, no, those who believe in Him. Kung hindi ka naniniwala, hindi wala. Wala namang power eh. Wala namang connection yung Word of God sa'yo pag hindi ka naniniwala eh. Pero pag naniniwala ka, then, no, makikita mo yung mga testing, makikita mo yung trials, makikita mo yung blessing, pabor, the works of wonders, no, of our God in our life. Bakit po ginagawa ng Diyos yung mga testing na yun, yung mga trials na yun? Para maipakita sa iyo at maipahayag sa iyo yung mga malalaki pa. Ayaw niya na nandun ka na lang. No? Nandun ka na lang. Gusto niya yung mga spiritual na maibahagi sa iyo. No? Amen. Ganun po. No? Kaya nga sabi natin, kaya sabi ng Biblia, His ways is better than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Gusto mong dumaan dito, pero ayaw ng Diyos yan. Gusto niya, matikman mo ang lahat ng mga kapighatian sa buhay. Para Para may pakita niya yung kanyang mga gawa sa iyo. Amen. Kung tayo lang, gusto lang natin blessing eh. Gusto lang natin pabor eh. Gusto natin ibahagi sa lahat na blessed tayo, na ganun tayo. Gusto ng Diyos, talagang mararanasan mo para walang walang kaduda-duda, no, na kahit anong mangyari, wala yung heart mo doon, kundi ini-enjoy mo lahat ng blessing at pabor, no? Amen. So, and then next, a holy angel told him to have you come to his house. Ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Napupunta siya sa bahay ni Cornelius so that he could hear what you have to say. Then Peter invited the men into the house to be his guests. Inimbita pala, no, yung mga tauhan na yon ni Cornelius. Peter at Cornelius' house. The next day, Peter started out with them. And some of the brothers from Joppa went along. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in the reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. Kaya sila nagpatirapa, nagbigay galang, or lumuhod sila, pero ayaw ng Peter. Sabi niya, no, wala ako. Sabi niya, wala sa akin. Doon sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. I'm just only an instrument sa mga bagay na to. Pinadala lang ako, instrumento lang ako, tao lang ako. Walang special sa akin. No? Parang ganun din sinasabi ni Peter. Ganun din sa atin. Walang special sa atin. Lahat tayo pantay-pantay. No? No? Di ba? So, lahat ng natin, it is a word of God, ha? Yung nabasa lahat to, eh. The whole chapter of chapter 10 of Acts. So, talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. Nakita niya, ang dami na palang tao doon. Lahat ng mga kasambahay, lahat ng mga paryente, mga relatives, at lahat ng mga pamilya siguro ng kanyang ng kanyang mga kaupdanan sa iyang mga sundalo. No? Dahil contagious sila din nalatnan kay Cornelius of being devoted. No? He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. So, sabi niya, kayo alam nyo na bawal sa amin na mga Jewish people, na mga Jewish, na makipag-associate, makipag-istorya
makipagtalastasan or makiimpon sa mga hintil kagaya nyo. Bawal sa amin yon. No? Sa aming practice, sa aming, sabi ni Peter. No? Bawal sa law namin yon. Bawal kumain ng kahit ng 4-footed. Pero, hinugasan na pala ng Diyos. So, and then, but God has shown me that I should not call anything man impure or unclean. Wala sa akin. Dahil ang Diyos ang may gawa ng lahat. So, when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me? Kaya, nung sinabihan siya ng instruction ng Panginoon, ng balaang espiritu, lumakad siya na walang objection. Na walang reklamo. Sunod lang. No? Cornelius answered, 4 days ago, I was in my house praying at this hour. At 3 in the afternoon, suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gift to the poor. Kaya sa lahat po ng nagbibigay talaga ng tulong, at nandun talagang extend their hands to those who are in need. Especially these times, or even sa lahat ng bagay na nakikibahagi tayo. Hindi nakalimutan ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Sabi niya dito Kaya yun ang yun ang nagiging way kung bakit nagkaroon ng salvation sa pamilya ni Cornelius. And then sabi niya, God has heard your prayer and remembered your gift to the poor. Send to Joppa for Simon. Hello, Mike. Who is called Peter. He is guest in the home of Simon, the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately. And it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Daw kinasiling lang sa Ginoo nga kita nga mga hintel nga wala sa ato ng kaluwasan, pareho lang kita. Sa mga 4-footed animals, sa mga reptiles, sa iba nga mga pispes, sa kalangitan, in the birds in the air, pareho lang kita sa ila nga mga mahigko. Mga mahigko kit sa pananawan sa mga Hudiyo. Kita nga mga hintil, mga higko. So, pareho lang kita sa mga 4-footed. Kaya tayo ngayon, sabihin natin, huwag tayo kumain. Hindi, para sa lang yun, according to the law. That was given through Moses sa mga chosen people. But we are Gentiles. Kaya nga, pinakita kay Peter yung vision na kahit lahat ng mga 4-footed or even the Gentiles people ay luwason na sa Ginoo. Muna sa grasya sa Ginoo, naluwas kita. Baskin hindi kita mga Hudiyo. Amen? Right. So then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. God does not show favoritism. Wala na sang favoritism. Tanan, gimahal na sa Ginoo. Ginugasan na sa Ginoo. Amen. But accept men from every nation who fear Him and do what is right. Do what is right. Amen. So you know the message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ. So, our faith right now, saan nakatuwag? It is about Jesus Christ. Wala nang iba. Our faith, everything in us, our spirit, our strength, it is about our Lord Jesus Christ. Who is Lord of all. Saan
mismo nagsalita eh. Who is Lord of all. You know what has happened throughout Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. So, no, yun po. Bakit po pinadala si Peter? Bakit po nagkaroon ng ganon? Dahil because of his being devoted. Andun yung may natagon. Andun yung regularly nagpipray. So sa grasya sa Ginoo, gitawag si Peter para bautismuhan ang si Cornelius kag iya nga pamilya para sa for the salvation of their soul. Si Cornelius isa ka kapitan. It means may ara-ara siya sa kinabuhi niya. May mga tauhan pa siya. Pero andun pa rin yung yung inner joy, yung happiness nga ara sa heart niya. To serve God. To serve God for what is right. Amen. So sana tayo. We are witness of everything. So lahat, sabi ni Peter, lahat na ginawa yun, nung nagpabautismo, ang Diyos sa panahon ni John the Baptist, pero to fulfill the law, to fulfill the prophecy. And then sabi ni John, pero there is someone who is greater than me, powerful than me. He's talking about our Lord Jesus Christ. Nga wala ako. Wala akong kapangyarihan. Sa kanya wala ako. I'm not deserved na kahit nga mag-ano lang ng sintas ng sandal niya or magkuha ng sandal niya or to please him. Wala ako. Amen. He's talking about our Lord Jesus Christ. Pero sabi niya, we are witness of everything. After he received the Holy Spirit, anong ginawa ni Jesus Christ? Talagang, everyone who asked for healing, gihil niya. The works of wonders of God, because God, the Spirit of God, was with him. So, at nandun ako, we are witness of everything he did in the country of Jews and Jerusalem. Nandun kami, mga disipulo. Sabi ni Peter, marami kaming nakakita, witness kami doon. But God raised him from the dead on the third day, but they killed him and hanging him on a tree. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witness whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after we rose from the dead. After siya namatay, nabuhay siya uli, at nakiupod siya sa amon, siling ni Peter, God, nakipag-istorya, nakipagkaon pa kami, amo na nga, Jesus Christ, after nabuhay siya uli, mayroon pa rin siyang katawan. Incorruptible, heavenly body. Pero anong maganda? Dahil makakain pa rin siya. Di ba? Makakain pa rin siya kung anong gusto niya. Nakiupod pa rin sa ila. Muna nga, kung sa langit, ano bang gusto sa tao dali sa kalibutan? Maingaon lang man. Nagbakal sa salakyan para malakat to sa ibang lugar, para makita. Anong gapon ang pinanganamit? May tao mo gapon pagkaon dito. Pagkaon gapon. So, pasalamat dito, nag-upod sila sa Jesus Christ, nagsugba-sugba pa sila, in the book of John, in the last part.
And then, nakikain pa siya. Wow. Pero, no, kung ano man ang imong kaunon, no, matambok man da, no, isda man da, no, tilapia man da, o ano man, no, ay wala ka na bation. Wala ka na bation nga sakit. Because, no, it is a heavenly body. No? Amen. So, tuloy tayo. And then, sabi niya, He rose from the dead. He commanded us to preach the gospel and to testify that He is the one who God appointed as judge of the living and the dead. So, sino ang mag-judge sa ulihing adlaw? Ang aton nga Ginoong Hesukristo. No? Amen. So, kaya lahat to, no, sinulat ng Diyos. Kaya ito ay sinulat, inspired by the Holy Spirit, even the gospel. At ano ang i-judge sa imo? Ang tanang nga nakasulat rin. So, kung mas matimbang ang maraming ginawa mong tama, no, nakaaya-aya sa Diyos, hindi, no, it God's will. No? Pero kung hindi ka nakinig, wala. Sabi nga no? Sa times ang manggaranan nga tao, kag si Lazaro, yung beggar, nung namatay sila, yung makasalanan na tao, yung rich, saan siya pumunta? Sa hell kagad. Amen. Pero si Lazaro was being comforted by Abraham. Wow. Yun lang sinabi doon. Pero nagingi pa, no? Nagingi pa yung mayaman na tao kung pwede magbalik si Lazaro para sabihan yung kanyang pamilya. No? So, mahirap kasi yung patay kung nabuhay liwat. No? Budlay, basi magdalaga ng tao, di ba? Sabi nga ni Abraham So, marami ng preacher doon, marami ng mga evangelist doon, marami ng mga pastor doon, marami ng mga ministero doon. No? So, it's up to them because mayroon tayong will. Mayroon tayong freedom. Amen. So, tuloy tayo. Sana tayo to testify that He is one who God appointed to judge the living and the dead. All the prophets testify about Him. So, in the Old Testament, yung propesya niya, it served as a testimony or testifying about our Lord Jesus Christ sa pag-abot niya. And everyone who believes in Him received forgiveness of sins through the name. All the prophets testified about Him that everyone who believes in Him received forgiveness of sins through His name. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Dahil sa pakikinig nila ng mga salita ni Peter by testifying about our Lord Jesus Christ kung ano pong ginawa niya ng ating Panginoon, then the Holy Spirit tumating. Came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. So, anong nangyari? No? Yung mga kasamahan ni Peter, na yung mga circumcised, nakita nila na ang Holy Spirit that they received in times of Pentecost, dumating din sa kanila. The same Spirit. Kaya doon nila nakita na wala ng boundary. Wala ng division between the chosen people and mga hintil na mga devoted. Yung mga believers lang. So, in this life, what is important? The Holy Spirit. Because if the Spirit of God is within you, He will reveal to you the truth of this life. Kaya nga nangingibabaw yung spiritual No? Hindi na yung mga material. Amen. No? So, sabi dito, they have received the Holy Spirit just as we have.
So you ordered that they baptize in the name of Jesus Christ. They asked Peter to stay with them for a few days. So, no? So while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came all who heard of message, then circumcised. Who had come with Peter was astonished that the gift of the Holy Spirit has been poured out even to the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Nung narinig nila, and then, no, the Spirit of God filled, no, them, or they received, they speak in tongues. Kaya sinabi nila, the same Spirit that we receive, that we have, no, ganun din sa kanila yung na-receive nila, pareho lang. Kaya sabi ni Peter, no, and Peter said, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. May ara ba makapugong sa pagbautismo sa siningang mga tao nga nakareceive sang Holy Ghost? May ara pa ba sang butang nga makapugong? Wala na. They need to be baptized. Kaya gibautismohan sila sa pangalan sang atong Ginoong Hesukristo. So mismo si Peter na yon at ang kanyang mga alagad, even Paul. That is how important the water baptism in the name of Jesus, and then receiving the Holy Spirit. So we need to open our eyes. We need to accept Him para malaman natin. So sabi niya, so He ordered that they baptize in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Because of Cornelius, no, an Italian regiment, hindi lang siya ang na-save, no, na-baptized in the name of Jesus, but the whole, his family, his relatives, the family of his mga tauhan. Marami sila doon. They received the Holy Spirit and they were baptized in the name of Jesus, and because of that, they asked Peter to stay for a while. For a few days. Amen. That is how important the water baptism. In the name of Jesus. Hindi po, no, water baptism in the name of a religion. In the name of Jesus Christ. No, kaya nga sabi ng iba, kung bautismuhan ka daw, magiging UPC ka, magiging Baptist ka, magiging Katoliko ka. Hindi. Ang sinusunod po dito ay yung sinasabi sa Biblia, no, na bautismuhan, no, ang mga mayroong repentance at mayroong paniniwala sa Diyos in the name of our Lord Jesus Christ. At yan po ang sinusunod ng United Pentecostal Church organization. It says only an organization. Pero, no, yung teaching po, talagang sinusunod nila. The apostles, no, teaching. Kasi sila yung reliable eh. Kaya nga siling ni Peter eh. Siling niya, ara kami dito. No? Nung gilansang siya, ara kami dito sa pagbautismo niya. Nakita namon, damo siyang witness. Nga na ang Diyos mismo nakaupod sa iya. Ang damo niya, ara kami dito. Siling niya. So, ang tanan ng mga evangelist, ang tanan ng mga pastor, ang tanan ng mga ministry, lahat ng mga tao ngayon, nagkakaroon lang ng receive the gift of the Holy Spirit and called by God by what? No? By reading also, no? Their testimony about Jesus Christ. Kaya yung sinusunod, no, ay yung apostolic, no, preaching. Amen. So hanggang doon lang tayo, no. So, no, ang sinasabi dito, yung faith. Yung faith by hearing the Word of God. And by faith, kung paano nila natanggap si Kristo sa water baptism.
Amen. At mismo, si Peter mismo ang nagbautismo sa kanila. At si Peter, anong sabi ni Peter? Huwag kayong magpatira pa. Huwag kayong lumuhod. I'm just only a person. I'm just only a human being just like you. Nothing in me at all, sabi ni Peter. But believe in the Lord Jesus Christ. Believe in God. Doon tayo maniwala. Kaya nga, no? Kung sabihin nyo, si pastor, ganito, ako, ganito. Wala. I'm just only a human being. I am prone. Ano tawag ito? Makasalanan po tayo. Wala talaga. That's why every morning minsan, no? Halos every morning in times like this, or evening in times of, ano tawag nito? In times of preaching, in times of live streaming, napakabigat ng katawan mo, no? Halos hindi ka makatayo, halos ayaw mo gumawa ng ganito, dahil ang bigat no? That's why ano lang yung nagbibigay ng nung strength talaga, no? Prayer talaga, dahil tayo po ay makasalanan, no? Wala pong maganda, wala pong mabuti sa atin, no? It is only by the grace of God why we are still, no, doing these things, because, no, we believe that God called us, no, sa sinigabutan. Kung wala, ano na lang kinabuhi na wala gid. Laway patas kalawayan siguro hindi mabasa nga aton nga itsura siguro. No, wala na. No? Di ba? Siguro, no. That's why we thank God, no. And we thank also, no, people, no, that been there, no, in our path, no, sa mga naagyan naton, na kung sa diin ang Diyos may gibutang dira ang mga tao nga mag-bless sa aton, no, nga mag-guide sa aton, no. Those people, no, pasalamat tayo, Pastor Neil, Pastor Noah, Pastor Joel, no, Pastor Ray, no, Pastor Erwin, no, Aquesto family, no, and all the people saints, no, of this church. No, dahil hindi naman tayo, no, wala naman tayong connection sa kanila, wala naman tayong blood relation sa kanila, pero God is good. No? And also to my family also, no, to my parents, to my brothers and sisters, and also to all my friends. No? Pasalamat tayo. Dahil kung kita lang ay siguro dugay na tayong gikuha sa Ginoo. Tamo siguro tabalatian. No? Because of, dahil makamundo tayo no? So, but we thank God for His grace. No? So, that's why, sabi ka ng Diyos, no, lahat ng bagay siya ang may gawa, even the breath of life, siya rin po ang magbigay. So, no, hiram lang po ang lahat ng bagay na to. No? Kaya enjoy lang po natin, no? Ang natitirang buhay natin sa mundong ito. No? So, pasalamat tayo, and God bless everyone. So, pray muna tayo before we end this live streaming. Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, no, to those who are watching right now, Lord, ikaw gid Lord mag-bless, ikaw gid Lord mag-panalangin kung ano man ang ila panginahanglan according to your word in Philippians 4:19, that you will supply everything, lahat ng mga pangangailangan according sa imo nga hindi maubos nga kayamanan, no, in His glory by Christ Jesus. Ikaw gid Lord ang imo nga pangapanalangin, ang imo nga supply, ang imo provision, ang imo nga healing, ang imo nga pulong, ang imo nga word of God, ang imo presensya will gonna flow right now in their life, in their family, on themselves, and also sa ilang mga bataan. Ikaw gid Lord maga-bless sa ila, ikaw gid Lord magabalik sang pabor sa ila, ikaw gid Lord maga-comfort sa ila through your word, and let your Holy Spirit be upon them, Lord. Lord, bless your people sa tanan nga panahon, even in this time sa kalisod. Ikaw gid Lord magahatag provision, ikaw gid Lord magahatag supply, ikaw gid Lord magatandog sa mga tagipusoon sang tanan nga mga tao nga sa palibot Ginoo, or even to the national government, local government, sa mga sangay sa gobyerno. Ikaw gid Lord magatandog sa ila,
Ikaw gid Lord maga-bless man sa ila kag sa tanan nga mga kamot Ginoo nga nagbulig extend their help sa tanan nga mga gapanginanglan. Ikaw gid Lord magabalos sa pilo-pilo nga mga panalangin sa ila kinabuhi. Salamat Ginoo, and we give everything back to you. All glory and honors in the name of Jesus. Amen. So God bless everyone. And thank you sa inyo tanan. Amen.